Karamihan ng mga preno sa motorcycles ay disc brake yung harap pero sa likod naka-drum brake. Bakit daw hindi pa pagparehasin? Halimbawa, parehas drum brake na lang o kaya naman parehas disc brake na lang. At alin daw ba ang mas maganda? Yung drum brake or yung disc brake? Alam nyo guys, noong bata pa ako ay exposed na ako sa mga motorcycles kasi ang tatay ko po ay dating tricycle driver. Pero yung mga motorcycles noon, puro naka-drum brakes yan. Wala pa po akong nakikitang disc brake noon sa mga pan-tricycle na motor. Pero alam nyo ba na bago pa nagkaroon ng drum brakes, ang pinakaunang brake system na ginamit sa motorcycle ay yung tinatawag na steer-up brake system. Ang style po niyan ay mayroong bakal na parang baliktad na letter U. Tapos sa dulo nun ay mayroong mga brake shoe na gawa sa leather. Ngayon itong baliktad na letter U na ito ay nakakonect naman sa mga metal rods. Tapos mayroong lever na pipigain yung rider para umangat itong letter U na bakal. At itong brake shoe ay titikit doon sa rim ng gulong. Meron ding style nito na wala yung letter U na bakal. Pero meron namang siyang brake shoe na dumidiin doon sa gulong mismo kapag piniga yung lever. Kung mapapansin nyo guys, yung mga motorcycles noon ay parang bisikleta. Kasi sa totoo lang naman, nagsimula po talaga ang motorcycles doon sa mga bisikleta na nilagyan ng maliit na single piston engine. Ang sumunod na design naman po ng motorcycle brakes, ito naman po yung tinatawag na band brakes. Medyo hawik po yan sa drum brake ng bisikleta. Ang kaibahan lang nito ay wala po itong cover. At ang nagpapagana pa rin dito ay mga metal rods. Hindi pa uso noon yung cables. Ang problema po sa design na ito ay madaling mabasa at saka madaling madumihan kasi nga wala pong cover. Ang sumunod po na design ay medyo nakahawig na sa disc brakes pero wala pa po itong rotor disc. Ang design po na ito ay para bang mayroong isa pang rim na nakakabit doon sa mga rayos ng gulong at dyan po sa rim na yan dumidiin yung brake shoe. Ang nagpapagana pa rin po dyan ay mga metal rods, hindi pa po gumagamit ng cables noon. And then noong 1922 ay naimbento po ang first disc brake. Pero ang style po ng rotor disc nito ay makapal at nakashape ng letter V. Wala pa pong caliper yan na umiipit dun sa rotor. Ang style po niyan ay mayroong brake shoe na dumidiin dun sa rotor disc. Hindi po sumikat ang design na yan kasi kasabayan yan ay na-design na rin po yung drum brake. At dahil mas effective po yan, yan ang naging dominant na braking system sa mga motorcycles noon mula 1920s hanggang 1960s. Kahit po yung mga pangkarerang motor noon ay drum brakes lang ang ginagamit. Kapag binuksan nyo po yan, makikita nyo sa loob niyan na mayroong dalawang brake shoe. At sa pagitan po niyan, dalawang brake shoe na yan ay mayroong kapirasong rectangular na metal na kung tawagin ay brake cam. Dito naman po sa brake cam ay nakakonekta ang brake arm. Tapos guys, dito sa brake arm naman ay nakakabit ang cable. Sa dulo naman po ng cable ay brake lever na pwedeng i-operate ng kamay, pinipiga, at pwede rin i-operate ng paa na tinatapakan naman. Once na piniga po yung brake lever na yan o tinapakan, ay mahihila po nito yung lever doon sa kabilang dulo ng cable. Kaya yung brake cam ay pipihit at sa pagpihit po nitong brake cam ay maitutulak niya palabas itong dalawang brake shoe. So, ang result niyan, sasayad naman ngayon yung brake pads doon sa hub ng gulong. So, yung friction po mula doon sa brake pads at saka sa hub na nagkikiskisan ang magpapabagal at magpapahinto doon sa gulong ng motorcycle. Pero guys, itong mga drum brakes, kahit yan ay effective at ginamit ng ilang dekada, mayroon din po kasi yung mga disadvantages. Kasi guys, itong mga drum brakes, kapag ka nasosobran sa gamit, halimbawa sa racing o kaya naman sa mga lugar na masyadong matatarik yung palusong, mabilis po itong umiinit. At kapag uminit na po ito, ay nawawalan na po ng bisa yung mga brake pads nito. Sa English, ang tawag po dyan ay brake fade. Tapos ang isa pa pong disadvantage nito, naiipon yung dumi sa loob dahil nga ito po ay naka-enclosed. At kapag ito po ay nababasa, matagal din pong matuyo. Kaya ito po ay medyo mahina ang preno kapag nababasa. Tapos, mas mabigat din po ito kung ikukumpara natin sa disc brakes. So, speaking of disc brakes naman, noong 1966 ay naimbento po ang unang standard na disc brake. At ginamit po yan sa MV Agusta 600. Pero guys, hindi pa po ito hydraulic type. Ang ginagamit pa po dito ay cables. Ang pinakaunang mass production na hydraulic type disc brake or yung ginagamitan na ng brake fluid ay kinabit naman po sa Honda CB750. Yan po ay noong 1969. Hindi naman po masyadong complicated ang design ng hydraulic brakes. Pagpigan nyo doon sa brake lever ay magkakaroon ng pressure yung brake fluid na nasa loob ng hydraulic hose. At yung pressure na yan ang magtutulak doon sa piston ng brake caliper.
Kasabay na maitutulak doon sa piston ay yung brake pads na kikiskis doon sa rotor disc. At yung pagkiskis ng brake pad doon sa rotor disc ay magkokos ng friction. Yan po yung magpapabagal at magpapahinto sa ikot ng gulong ng motorcycle. Na-invento po yung hydraulic na disc brake kasi nga naghahanap sila ng mas effective na preno kaysa sa drum brakes. Ito po kasing hydraulic disc brake ay mas matagal uminit at kahit po yan mabasa, hindi basta-basta naapektuhan yung performance nito. Kaya gamitin man po yan sa karera, rain or shine, ay mas effective. And then mas madali din po itong linisin kasi naka-expose naman po yung mga pyesa nito. Tapos mas magaan din po ito compared sa mga drum brakes. Pero hindi rin po yan perfecto. Meron din po yan disadvantages. Ang una na po dyan ay mas mahal po itong i-manufacture. Kaya kapag bibili kayo ng motorcycle kapag naka-disc brake, mas mahal po yan. Yan din po yung dahilan kung bakit yung ibang motorcycles harapan lang ang disc brake tapos sa likod ay naka-drum brakes. Para mas mababa ang mapepresyuhan ng mga motorcycle manufacturers yung ibebenta nilang motor. Ang second na disadvantage naman po nito ay dahil nga ito ay naka-expose yung mga pyesa niya, prone po ito sa damage. Lalo na doon sa mga katulad ko na nag-i-enduro. Kapag ka nabangga po ang rotor disc niyan at nabingkong ay hindi na po makakapag-perform ng maayos yung preno. Tapos yung mga hose po nito, kapag po yan na-puncture at nagkaroon ng singaw, lalabas po dyan yung fluid, hindi na po yan magkakaroon ng pressure sa loob. Kaya hindi na po yan gagana ng maayos. So guys, I hope na may natutunan kayo sa episode natin ngayon or at least man lang ay na-enjoy nyo. Kung meron pa po kayong mga gustong itagdag sa mga sinabi ko, ay pwede nyo po yung ilagay sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.